Madali lang pala siyang kontrolin. Ang sarap lumipad sa Ang mahiwagang walis ni Mang Lito. Sa isang maliit na paaralan sa paanan ng bundok, nakatira si Mang Lito, isang masipag at mabait na janitor na mahal ng lahat ng bata at guro. Araw-araw, maaga siyang nagigising upang linisin ang buong paaralan, nagwawalis ng dahon, nag-aayos ng upuan, at sinisigurong maaliwalas ang bawat sulok ng eskwelahan. Habang nagwawalis sa ilalim ng punong mangga, masaya si Mang Lito kahit mag-isa dahil mahal niya ang kanyang trabaho at ang mga batang palaging bumabati sa kanya. Para kay Mang Lito, ang simpleng paglilinis ay paraan niya ng pagpapakita ng pagmamalasakit sa paaralan na itinuturing niyang pangalawang tahanan araw-araw. Isang hapon, inutusan si Mang Lito na linisin ng lumang bodega ng paaralan na matagal nang hindi nagagalaw at puno ng lumang kagamitan at alikabok. Habang inaayos niya ang mga kahon, napansin niya ang isang kakaibang walis na tila kakaibang anyo at kumikislap sa ilalim ng liwanag ng bintana. Lumapit si Mang Lito at kinuha ang walis. Iniisip kung bakit parang bago pa ito at kakaiba ang kinang kumpara sa ibang lumang gamit sa bodega. Hindi niya alam na ang simpleng paghawak sa walis na iyon ang magdadala sa kanya sa isang kakaibang karanasan na hindi niya malilimutan kailanman. Sinubukan ni Mang Lito gamitin ang walis upang maglinis, ngunit bigla itong gumalaw ng mag-isa at tila may sariling buhay na hindi niya maintindihan agad. Unti-unti siyang inaangat ng walis mula sa sahig, dahilan upang siya ay mabigla at mapasigaw sa kakaibang pangyayaring kanyang nararanasan sa loob ng bodega. Sa isang iglap, mabilis na lumipad ang walis palabas ng bodega, habang nakasakay si Mang Lito na hindi makontrol ang direksyon nito kahit anong gawin niya. Dumaan siya sa gitna ng paaralan, paikot-ikot sa ere habang naguguluhan at sumisigaw. Hindi alam kung paano mapipigilan ang lumilipad na walis na kanyang hawak. Habang lumilipad sa ibabaw ng bubong ng paaralan, muntik nang mabangga ni Mang Lito ang bandila habang patuloy ang mabilis na paglipad ng mahiwagang walis. Nakakapit siya ng mahigpit, kinakabahan at naguguluhan habang iniisip kung paano siya makakababa ng ligtas mula sa mapanganib na sitwasyon na kanyang kinasasangkutan. Lumipad si Mang Lito lampas sa matataas na puno. Halos sumabit ang kanyang paa sa mga sanga habang patuloy ang walang kontrol na paglipad sa himpapawid. Pakiramdam niya ay parang isang ibon, ngulit puno ng takot dahil wala siyang ideya kung paano pabagalin o ihinto ang mahiwagang walis na kanyang sinasakyan. Dumaan siya sa ibabaw ng ilog, nakita ang malinaw na tubig sa ibaba, at lalo siyang kinabahan sa taas ng kanyang kinalalagyan habang hawak ang walis. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kung siya ay mahulog, kaya lalo niyang hinigpitan ng kapit habang patuloy ang mabilis na paglipad sa ere. Habang nasa ere, muntik niyang mabangga ang isang makulay na saranggola na pinalilipad ng mga batang naglalaro sa ibaba ng paaralan. Sumigaw ang mga bata sa gulat habang mabilis na dumaan si Mang Lito. Hindi pa rin makontrol ang direksyon ng mahiwagang walis na kanyang sinasakyan. Napansin ni Mang Lito na habang mas hinihigpitan niya ang hawak sa walis, lalo itong bumibilis at mas nagiging delikado ang kanyang paglipad sa ere. Nagsimulang umihip ang malakas na hangin at halos hindi na siya makahinga sa bilis ng paglipad habang patuloy ang kanyang pag-aanala. Unti-unti niyang niluwagan ang hawak sa walis at napansin niyang bahagyang bumagal ang paglipad nito sa gitna ng malawak na kalangitan. Dito niya napagtanto na may paraan upang makontrol ang walis, kaya nagkaroon siya ng pag-asa na makakababa siya ng ligtas.
Sinubukan ni Mang Lito na balansihin ang kanyang katawan habang nakasakay sa walis upang unti-unting makontrol ang direksyon ng kanyang paglipad. Bagamat nahihirapan pa rin, nagsimula siyang matuto kung paano igalaw ang walis gamit ang kanyang katawan at tamang paghawak. Unti-unting bumaba si Mang Lito mula sa kalangitan patungo sa bakuran ng paaralan habang mas maingat na kinokontrol ang mahiwagang walis. Nag-focus siya at sinigurong hindi siya babagsak dahil nais niyang makalapag ng ligtas sa lupa matapos ang kanyang kakaibang karanasan. Sa wakas, ligtas na nakalapag si Mang Lito sa lupa. Huminga siya ng malalim at napangiti dahil nalampasan niya ang kanyang unang pagsubok. Bagamat pagod at kinakabahan pa rin, Madali lang pala siyang natuwa siya kontrolin. dahil natutunan Ang niyang sarap kontrolin ang mahiwagang lumipad walis sa taas. kahit sa simpleng paraan. Tinitigan ni Mang Lito ang walis at napaisip kung ano pa ang kaya nitong gawin bukod sa paglipad sa himpapawid ng mabilis at walang kontrol. Naramdaman niyang hindi ito pangkaraniwang gamit, kundi isang espesyal na bagay na maaaring makatulong Hindi ito sa kanyang pangkaraniwang araw-araw na gamit. gawain. Sinubukan niyang muli ang walis, ngunit ngayon ay mas maingat at kalmado na siyang lumipad sa ibabaw ng bakuran ng paaralan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot, kundi natutuwa sa bagong kakayahan na kanyang natutunan sa paggamit ng mahiwagang walis. Ginamit ni Mang Lito ang walis upang linisin ang bubong ng paaralan na dati ay mahirap abutin gamit lamang ang hagdan at simpleng kagamitan. Dahil sa kanyang bagong kakayahan, naging mas madali at mabilis ang kanyang trabaho araw-araw sa loob ng paaralan. Isang araw, tinulungan ni Mang Lito ang mga bata na kunin ang kanilang saranggola na naipit sa mataas na puno gamit ang lumilipad na walis. Natuwa ang mga bata at lalo nilang minahal si Mang Lito dahil sa kanyang kabaitan at kakaibang kakayahan na makatulong sa kanila. Now go have fun. Habang dahan-dahang lumilipad, kumaway si Mang Lito sa mga batang masayang nanonood sa kanya mula sa ibaba ng bakuran ng paaralan. Para sa mga bata, si Mang Lito ay hindi na lamang janitor, kundi isang kakaibang bayani na may mahiwagang kaibigan na walis. Araw-araw, nagsanay si Mang Lito sa paglipad upang mas lalo niyang makontrol ang walis at maiwasan ang mga aksidente sa hinaharap. Unti-unti siyang naging bihasa at kampante sa kanyang kakayahan. Natutong gamitin ang walis ng tama at ligtas sa lahat ng pagkakataon. Naalala ni Mang Lito ang unang araw na hindi niya makontrol ang walis at muntik pa siyang mapahamak sa gitna ng kanyang paglipad. Natatawa na lamang siya sa alaala dahil ngayon ay kaya na niyang gamitin ang walis ng maayos at walang takot. Ginamit ni Mang Lito ang kanyang kakayahan upang linisin ang mga sanga ng puno na dati ay mahirap abutin gamit ang karaniwang kagamitan. Dahil dito, naging mas malinis at maayos ang buong paligid ng paaralan na ikinatuwa ng mga guro at estudyante. Matapos ang bawat araw, maingat na inilalapag ni Mang Lito ang walis at tinitiyak na ito ay ligtas at hindi basta-basta gagalaw mag-isa. Natutunan niyang maging responsable sa paggamit ng mahiwagang bagay na kanyang natagpuan sa lumang bodega ng paaralan. Madalas ay kinukwento ni Mang Lito sa mga bata ang kanyang karanasan at ang kahalagahan ng pag-aaral bago gamitin ang anumang kakaibang kakayahan. Pinapaalalahanan niya ang mga ito na hindi sapat ang pagkakaroon ng talento kung hindi marunong gumamit nito ng tama. Tuwing dapit hapon, makikita si Mang Lito na dahan-dahang lumilipad habang pinagmamasdan ng magandang tanawin ng paglubog ng araw sa paligid ng paaralan. Para sa kanya, ang paglipad ay hindi na lamang kakaibang karanasan, kundi isang bagay na nagbibigay saya at kapayapaan sa kanyang puso.
Isang araw, tinulungan niya ang isang guro na ayusin ang banner ng paaralan gamit ang kanyang kakayahang lumipad ng ligtas at maayos. Naging malaking tulong siya sa lahat at lalong pinahalagahan ng Ay, komunidad ang salamat sa kanyang lahat. dedikasyon at kabutihan. Tumingin si Mang Lito sa malinis na paaralan at napangiti sa lahat ng kanyang nagawa gamit ang mahiwagang walis na kanyang natuklasan. Alam niyang hindi ito magiging posible kung hindi siya natutong mag-adjust at magtiwala sa sarili sa kabila ng kanyang takot. Habang pauwi ang mga bata, kumaway si Mang Lito mula sa itaas habang dahan-dahang lumilipad gamit ang kanyang mahiwagang walis. Ngumiti ang mga bata at sumigaw ng paalam, dala ang inspirasyon mula sa kwento ng isang simpleng tao na natutong maging kakaiba. Mula noon, si Mang Lito ay hindi na lamang isang janitor, kundi isang simbolo ng tapang, tiyaga, at tamang paggamit ng kakaibang kakayahan. At sa bawat paglipad niya, dala niya ang aral na ang tunay na galing ay nagmumula sa pag-aaral, pagsasanay, at paniniwala sa sarili. At ito ang kwento ng mahiwagang walis ni Mang Lito.